Nandito tayo ngayon sa Fantasy of Flight. Meron sila ritong aircraft attraction. Sila ang may pinakamalaking private collection ng mga rare and vintage na aircraft. Lahat-lahat ng aeroplano dito, 165. Binuksan ang Fantasy of Flight noong 1995 ni Kermit Weeks, isang piloto na champion sa World Aerobatics. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa paglipad. 17 years old siya nung gumawa ng sariling eroplano. Noon pa man pangarap na niya magkaroon ng ganitong koleksyon. Ang gumawa naman ng eroplanong to, yung Carnival ng Wright Brothers. Katulad ng eroplanong ito, ang itsura ng sasakyan ng Wright Brothers. Sila ang nagpalipad ng unang eroplano noong 1903. Alam niyo kung gaano katagal yung biyahe? 12 seconds. So this is a Fokker DR-1 triplane. Why triplane? Ito yung pakpak niya. Tatlo. Kung nanonood kayo ng Bugs Bunny, meron siyang kalaban. Ito sinasakyan yung Red Baron. Ito yun. Ang tunay na Red Baron ay isang German, si Manfred von Richthofen. Napabagsak niya ang 80 kalaban noong World War I. Nice plane. Lockheed Vega. Built 1929. Si Amelia Earhart, meron din ganitong eroplano. Si Amelia Earhart naman ang unang babaeng pilotong nakatawid sa Atlantic Ocean noong 1932. Spirit of St. Louis. Okay. Eksaktong ganito ang eroplanong ginamit ni Charles Lindbergh, the first man who crossed the Atlantic Ocean. Okay, 33 and a half hours flying time, walang babaan. Kumbaga, eroplano siya na puro gasolina. Kung papasilin nyo, tignan mo yung cockpit. Walang salamin yan. Wala. So wala siya nakikita. Kapag tumatakbo siya, wala siya nakikita. Kasi ayaw niya raw nung nasa gitna siya ng gasolina at saka makina. Kaya ang ginawa niya, makina muna, tapos yung gasolina, and then siya. Tapos para makita niya yung harapan, meron siyang scope na sinisilipan. May periscope, para dalawang mirror na kaganon. So silip niya, mirror, tapos gano'n, nag-reflect, makita yung harapan. Doon lang sa maliit na yun. Weird, no? Pero nagawa niya. Ito yun. That's why. Ito, yung hinahanap ko kanina pa. Ito, Mustang. Sa Mustang D, si Tom Cruise, I know, meron siyang gantong aeroplano. Gantong, and he flies it. So ito Mustang D, sikat na sikat ng World War II. Kumbaga the best fighter plane na ginawa ng World War II. Kung titignan nyo, ito, yan, mga machine gun yan. Yung mas lumang version, ito, dalawa. Yung mas bago-bago rito, tatlo. So 6 yan, bali magkabilaan. Ang makina na ito, Rolls-Royce lang gumawa. Tapos itong plane na to, kaya D, kasi yung Mustang na unang plane na ginawa, yung pinaka-cockpit niya, yung pinaka-bubungan, may mga frame siya na mga bakal-bakal pa. Ito, mas maganda kumbaga mas maganda yung vista niya kasi ginawang puro glass na siya. Because this plane is the only plane that time na kayang lumipad na nakapabaligtad. Ang presyo nito ngayon, ang liit nito $3 million. Wow. Wildcat. Okay. Ano napapansin niyo dito? Yung pakpak na yung wings na fold. Kasi pag na-fold nga naman, isipin mo yung pakpak. Pag na-fold, so mas marami ka mapaparada. Malaki ang naitutulong nito sa pagdepensa ng US aircraft carriers sa Battle of Midway noong June 1942, kung saan pinalubog ang 4 na Japanese aircraft carriers. Ito sa likod ko considered a luxury aircraft back then. Sabi nga, kung may pera ka noong unang panahon, ganito ang sasakyan mo pagbabiyahe ka. Itong 1944 Short Sunderland ay tinawag din British Flying Boat dahil kaya nitong maglanding sa dagat. Ito, inimbento nila noong 1959. Inisip nila na parang balak nila noon magkaroon sila ng kotse na lumilipad. Dito may pakpak yan dito, hinihila, nilalabas yan.
So minsan daw sinabi sa akin lumipad to pero ganyan kababa lang daw. At nanginig daw sa nervyo siya nagpalipad dito. Hindi talaga umubra. Kaya ngayon, dito na lang siya. Garahe. Ang gaganda ng mga eroplano rito. Pero mas maganda kung susubukan kong maging piloto. Wow! Ay, buhay! Kita nyo naman kung nasan ako ngayon. Nakasakay ako sa isang biplane. At ito ang pagpapraktisan ko ngayon. Let's go! I want you to keep climbing here. We'll go to 1,000 feet. Now, if you look at me in the... Yep. You got it, okay? You fly. I'm flying? You're... Oh my God!